downlines mo. Minsan po, yung downlines mo hindi gumagalaw. Tama? Ito ang sabi ko nga sa inyo, the easiest way to check. No po, kung kumikilos ang downline mo, kung may activities ang downline mo, i-check mo yung prospect list. Pag walang prospect list, hindi ina-update ang prospect list, walang gagawin. No prospect list, no activities, no business. Tama po? Okay. Call old leads and past clients, yung mga dati pa po, no? So, kaya nga sabi natin dito, kung hindi mo siya makuha ngayon, maraming dahilan, pwedeng kailangan lang i-follow up. Kaya huwag nga awayin, no po? Negative man yan ngayon, tandaan niyo po, every 6 months, nag-iiba pacing ng tao. Yes. Yung hindi kailangan ngayon, after 6 months, kakailanganin niya. Yung kailangan niya ngayon, after 6 months, hindi niya kailangan. Nagbabago po yan. Kaya, minsan hindi mo nakuha ngayon, or may mga sitwasyon, okay lang. Kaya wag mo lang aawayin, wag mo lang maging professional ka lang, no? Okay. Kasi pwede mo silang balikan. Or after 6 months kailanganin kanila, kung nakita nila na maayos ka sa kanila, ikaw pa rin ang tatawagin nila. Nakuha po? Okay. Meetups. So, minsan po may mga biglaan na tawag dito, okasyon, o kaya pakikipag-meet up. Especially sa mga millennials, common to eh. Yung mga gimikan, yung magkita lang dyan sa ganito, oy, parang feel ko na mag-staycation ngayon. Parang feel ko mag-unwind. Di ba po? Ganyan ang mga millennials, di ba? Mag-book tayo ng staycation sa hotel, mag-book tayo sa Boracay, mag-book tayo sa abroad, di ba? Ganyan po sila. So, sabi ko nga sa inyo, kanina binigyan ko kayo ng konting tips sa millennials kung paano sila i-handle. Pag naturuan niyo po sila, malaki po ang may contribute niya sa inyo sa paggawa ng negosyo. Kasi po sila po yung naka-align sa birth ng technology. Ang millennials, lalo na Gen Z. Kaya ang gagaling po nila. Kumbaga sa processor ng computer, baka Windows 95 ka pa, i9 na ngayon ang ginagamit. No po? Sila i9 na. Sobrang bilis. Okay? So, yan po, no? Attend ka ng mga promotional events and trade shows. No? Dito meron din yan, sir, di ba? Ano ba dito? Meron convention center to? Cebu? Convention? Okay. Yung mga ganyan po, huwag yung paliligtasin. Kasi possible, may mga dati ka po kayong classmates, kaibigan, kakilala. Diyan yung makikita sa mga events na yan. So, pwede nyo silang prospectin. Tama? Kung wala sila sa prospect list nyo, no? And then, attend family and class reunions. So po, kung may mga ganyang pagkakataon, pwede nyo ma-meet yung mga classmates ng elementary, high school, college. Prospects din po sila. Mag-a-attend po kayo, lalo ngayon may mga, di ba, mga reunion yung high school. So, isa pong venue yan para kayo makapag-prospect din. No po? And then, build your social media presence. So, pagdating po sa social media, ito sinasabi ko sa inyo, ang millennials malaki may tutulong sa inyo. So, hindi basta po post ng post na po. Pag-aralan niyo po ano yung dapat lang i-post sa social media. Ano ba yung tamang platform? Ano po? Sa Facebook, lalo ngayon itong tatlong to yung talagang in ngayon. Facebook, Instagram, TikTok. Kung sa Instagram, mga millennials po yan at Gen Z yan nakababad dyan. Ngayon, even sa TikTok, mas marami na. Sa Facebook po, grow the market nyo. Pero make sure na mag-create po kayo na engaging na content. No, valuable na content. Hindi basta kayo post ng post kasi unang-una po, kung walang relevance doon sa community, mapapansin nyo, bali wala lang, dinadaanan lang yung posting nyo. So, yung content, and then may regular kayo ng posting schedule. So, kung gagamit po kayo ng online, and then dapat engaging po yung content nyo. Katulad yan, iba tutorial, kung paano ba magtimpla ng Vita Plus, di ba? O, ano ba yung dapat inumin pagka ito yung condition mo. So, yung iba naman po, no, hindi basta post na post na po. Yan po, pagdating sa online, sabi ko nga sa inyo, millennials, malaki may tutulong. Sabi nga ni Brian Tracy, keep your sales pipeline full by prospecting continuously. So, tayo po, kung titingnan po natin, ang lifeblood po ng business natin, tao. Tama po?
Tama. So, kung hihinto ka sa pamomrospect at yung mga downlines mo ay hindi na rin ang prospect, sad to say, patay ang network mo. Kasi may tinatawag po tayong attrition sa negosyo. Ano yung attrition? Ito yung mga pagkakataon na yung na-discourage, yung sabihin natin hindi na kaya po na i-handle yung mga rejection and failures possible, bumalik sa employment, maghanap na ibang pagkakakitaan. Huminto, maglaylo. Attrition po tawag yan. Retention, ito naman po yung opposite. Ito yung paano makikip ang grupo mo. Kung ikaw ay marunong sa ginagawa mo negosyo, nate-train mo yung mga tao mo, alam nila yung gagawin, lalo na sa mga ganitong sitwasyon, mas malaki po yung percentage na mare-retain sila sa network mo. Kaya nga sabi ko po, lalo na po sa matatagal na, it's about time na pag-aralan niyo po yung negosyo. Hindi sa lahat ng panahon, nandyan si upline, nandyan si sponsor para i-assist kayo, i-guide kayo. Sa una po, na pagpasok niyo sa negosyo, okay lang na sila yung mag-present sa prospect nyo, okay lang na sila yung mag-train sa prospect nyo, pero there will come a time, kailangan nilang i-assist yung iba nilang downlines. Hindi lang. So, kung darating yung pagkakataon na gano'n, it's your time naman to shine. Kayo po naman ang mag-take over. I-train nyo yung downlines nyo, dapat marunong na kayo mag-present. And dapat, alam nyo po itong mga set of skills na kailangan nyo matutunan. Sabi ko nga sa inyo, iba-iba yung background po natin, pero yung set of skills po sa business natin, pwede naman pag-aralan. Ako hindi ko rin po alam ito natin. Pero pinag-aralan ko lang po. And up to now, continuously nag-aaral pa rin ako. Na po. Marami po yan. Pwede kayo umattend sa online. And ngayon naman, balik na po sa sistema. Hindi na pinansin ang, di ba, ang pandemic ngayon, hindi na pinapansin. May mga offline training din po. Basta related po sa ginagawa natin negosyo, huwag po kayong manghinayang natin. Kami po, yung mga nakaraan, pre-pandemic pa, umattend po kami ng mga seminar katulad ng kila Art Eker, Kiyosaki. Yung kay Kiyosaki, worth 8,000. Kay Art Eker, 16,000, 3 days po. No po. And meron dyan, kila Chinkitan, 3,005. So, ang maganda po doon, hindi naman po siya, kino-consider po siyang